Let's go. Ayan na nga mga teenager dyan. Dati dumating rin ako sa teenager at isa sa mga dilema ko yan, yung crush mo, hindi ka pinapansin ni crush. Although ano alam mo yon, yung paikot-ikot ka na, padaan-daan ka sa room nila tapos hindi ka pinapansin. Or parang ano lang, parang isa kang hangin na dumadaan lang. Alam mo yon, yung pagdaan mo is wala lang. Ganun. Ayun. So ito, tip number 10 para sa inyo. Ang pang-10 tip is, unang-una, maging maayos manamit. Alright. So, bakit ko nasabing maging maayos manamit? Pare-pares lang naman kayo pag nandun kayo sa isang school or sa high school. Naka-uniform lang kayo. Diba? Ang sinasabi ko is yung pag-groom mo sa sarili mo. Maayos kang magdamit. Yung mismong polo mo is hindi lukot, planchado, maputi. Yan. Tapos yung shoes mo, maayos rin. Tapos yung mismong pantalon mo is maayos rin. So, in short, hindi yung papasok ka or pupunta ka or aalis ka sa inyo na ano ba, yung hindi man lang pinansya yung damit. Hindi man lang maayos yung pagkakatiklop nung pantalon mo or hindi mo man lang sinyayin yung sapatos mo. Remember guys, kailangan maayos ka lagi and maayos kang manamit. Madaling mapansin kasi yung maayos manamit. Totoo yan. And madaling mapansin rin yung maganda lagi yung suot mo, malinis. Tsaka guys, hindi nyo ba napansin nung mga panahon ng high school, may mga iba talagang lalaki or merong outstanding na nagdadamit. Pag nakita mo siya, ang forma talaga. Yun yung sinasabi ko. Kumbaga parang pag nakita mong yung isang kaklase mo, magaling siya magdamit, kayang-kaya niyang dalhin yung sarili niya. Kasi nga, kahit anong tingin mo sa kanya, nakashine yung sapatos, maganda yung pantalon niya, maayos yung mismong polo niyang uniform. Yun yung sinasabi ko. So, kung meron ka nakikitang ganito, hindi masamang gayahin yung diskarte nung kaklase mong neat and proper tignan. Okay ba yan? So, yan ang tip number 10 natin ngayon. Alright. Ayun. Sa tip number 9 naman natin. Ang tip number 9 natin ngayon ay ugaliing magkaroon ng personal hygiene. Ano ba yung personal hygiene? O syempre, ang personal hygiene is yung paglilinis mo sa sarili mo. Yun. Huwag kang papasok sa unless na hindi yung alam mo yon, yung hindi naman unless na necessary na huwag kang maligo or bawal sa'yo maligo sa umaga. Ayun. Kailangan maligo ka. Obligasyon mong maligo kasi as a teenager, usually ng mga kabataan ngayon nakakalimutang maligo. And pag hindi ka naligo, tendency is pag napunta ka na doon sa mismong school, babaho ka. Siyempre magkakaroon kayo ng activity, magkakaroon kayo ng workout, magkakaroon kayo ng mga iba pang mga gagawin sa school or something na extracurricular. Ngayon, papawisan ka, babaho ka ngayon. And hindi gusto ng mga girls ang mabahong boys. Yun ang totoo. Kaya minsan, nagugulat ka bakit ka iniiwasan ng mga ibang girls. Tingin mo naman sa sarili mo, pogi ka, di ba? Yun, isa sa mga dahilan yun. And sa personal hygiene, kasama dyan yung pagtututbrush. Mag-toothbrush ka or magdala ka ng peppermint or something na double mint. Yun, double mint or be fresh, mga ganyan. Para pag nakipag-usap ka, hindi mabaho yung hininga mo. Yun ang sinasabi ko, ang kailangan may personal hygiene ka. And yun ang tip number 9 natin sa ngayon. Okay?
Okay. Sa tip number 8 natin. Ang tip number 8 natin ngayon ay maging mabait. Maging mabait. Ano ba yung maging mabait? Di syempre, self-explanatory na yan. Pag sinabing maging mabait, yung i-adjust mo yung sarili mo. Maging mapagbigay ka, maging mabait ka sa kahit sino. Kasi si crush, minsan, nandyan lang sa tabi-tabi yan. Inoobserban ka or nakikita kung ano may yung ginagawa mo. So, kailangan maging mabait ka. Hindi lang sa mismong school. Siguro hanggang sa bahay, pati mga magulang mo, maging mabait ka dyan. Para kahit papano, maipapractice mo yung pagiging mabait mo. Who knows, halimbawa, nagkabanggaan kayo ni crush, plak, pag. Biglang nakita mo si crush, gano'n. Siyempre, i-exercise mo na yung pagiging mabait mo. Tsaka magandang maging mabait. Kung magiging habit mo ang maging mabait, magiging natural sa'yo to. And hindi lang si crush ang magkakaroon ng crush sa'yo. Probably magkaroon pa ng iba pang merong may crush sa'yo. Kasi, ang nature ng babae, sa mga girls, hindi naman minsan tumitingin sila sa mismong looks, sa itsura. Pag naging mabait ka, panalo ka na. Yun ang totoo na. Hindi sila katulad nating mga boys na pag tinignan mo, tumitingin sa itsura, tumitingin sa, alam ba, maganda yung katawan or something na gano'n. Diba? Pag-i-honest tayo. Yun. Pero sa babae kasi, kaya may nakikita kang, halimbawa, ang ganda naman nun, pero yung kasama niya, hindi naman ganun kagwapuhan. Bakit? Bakit merong ganun? Kasi, unang-una, mabait yung lalaki. Yan ang maganda. Kung mabait ka, maraming benefits na mangyayari sa'yo. Lalo na kung gusto mong mapansin ni crush. Okay? So, yan ang tip number 8 natin ngayon. Ayun. Tip number 7 natin. Tip number 7 natin ngayon is, okay, wag mag-text or mag-call, mangulit. Hindi mo dapat kulitin yung mismong crush mo. Or maging anonymous ka, nahihingin mo yung number nung, pahingi nga na number ng, halimbawa, ni Maria. Pahingi nga ng number ni Maria. Nasa, nasa 4 plutonium Ganun, di ba? Mga sectioning dati. O 4 Nara O 4 Andres something na ganun. O pahingi naman, sige na, bigay mo sa akin yung number niya or yung FB Messenger niya. Parang ganon. So pag hiningi mo, habang hihingi ka, hihingin mo ngayon. Pagka hingi mo ngayon, kukulitin mo, hi, ako nga pala si bla 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 bla. Napaka-uncool nun, bro. Syempre hindi paano ko masasabi to? Hindi mo dapat gawin yon na mag-introduce ka ng sarili mo sa mismong FB Messenger lang or sa text. Ang kailangan mong gawin or sa call napaka unethical. Ang pinakamaganda mong gawin is hindi mo gagawin ang pinakamaganda mong gawin pero hindi mo gagawin. Hindi 'yon. Hindi mo gagawin ang bagay na 'to. Mag-text or mag-call, 'di ba? Sa kanya nang hindi mo pa siya nakikilala in person. So yun ang tip number 7 natin ngayon and we will go to tip number 6. Okay. Sa tip number 6 natin is kaibiganin mo yung kaibigan ni crush. Yes. Yan dapat ang gagawin mo. Medyo mahirap na task yan. Yung parang hindi out of thin air is makikipagkaibigan ka sa, let's say, hindi mo naman kakilala. And probably, ang mga kaibigan niya, hindi mo naman rin gano'n ka-trip. Diba? Pero, yung mga kaibigan niya is nandyan Magiging, alam mo yun, magiging acquaintances mo yan once na naging kayo ni crush. Oy, naging kayo ni crush. Oo, yan ang sinasabi ko. So, magiging, advance ka mag-isip. Advance ka mag-isip. Yan. Kumbaga, iisipin mo na, paano kaya pag naging kami ni crush? Di ba? Kailangan yung kaibigan niya maging kaibigan mo rin.
Kumbaga yung pagiging tropa nyo, magka-tropahan man kayo eh. Okay na okay yun. At least, palagay na yung loob mo. Noong una mong kinaibigan, yung mga kaibigan niya. So, yun ang tip number 6 natin. Kaibiganin mo yung kaibigan ni Crush. Okay ba yan? Very good. Okay. Sa tip number 5 natin. Ang tip number 5